Alam niyo ba na ang Ukrainian model na to ay natagpuan na lang sa gilid ng kalsada sa Dubai na may fracture sa kanyang spinal cord, bali-bali yung mga buto at binti, tas natagpuan din sa loob ng bag niya yung mga ngipin niya. Graphic. Brutal. Narinig niyo na ba yung porta potty sa Dubai? Actually, na-expose tong event na to nung taong 2022 pa. Ito yung tataihan ka or iihian sa bibig ng mga mayayamang lalaki na Emirati for a price usually ranging from 50,000 to 200,000 US dollars for just that one night. Grabe! Kadiri, diba? Pero wag ka dahil ang dami na rin mga babae ang nag-go dyan. At hindi lang basta babae, Sila yung mga babae na magaganda talaga. Usually mga models, influencers, or mga artistang nagsisimula pa lang sa kanilang karera. Ang siste dyan ay papadalan ka ng invites. Kahit nasaang bansa ka pa, basta natipuhan ka ng mga recruiters, ng mga mokong na mayayaman na yan. So, yun nga, papadalan ka ng invite, all expenses paid, magta-travel ka via business class, magstay ka sa mga mamahaling hotel, and then yun nga, attend ka sa party nila na usually sa yacht, hotel, or villa ginagana. Pero syempre, during the invitation, hindi nila sasabihin or i-disclose na porta potty yun. Take note, they will lie to you na kesyo modeling gig yun or event na mag-host ka, ganun. Basta magagulat ka na lang na bababuyin ka pala sa mismong gabi na yun. Then, bago ka pumasok dun sa event, ay i-confiscate yung phone mo, tapos papipirmahin ka ng mga katakot-takot na documents, including the NDA or the non-disclosure statement to protect this a-holes. And sad to say na ang daming na-fall or kumagat sa patibong na to. At ang ending, bukod sa naabuso sila, naghahasa, at nababoy, ay nagdulot ito ng matinding trauma sa pagkatao nila. Pero wala silang magawa. Kasi bukod sa wala silang proof, ay pumirma nga sila ng NDA. At ito nga ang posibleng kinahinat na ng 20 years old Ukrainian model na si Maria Kovalchuk, na lumipad from Ukraine to Dubai sa inaakala niyang exclusive modeling event. Pero after 10 days, noong March 19, 2025, ay natagpuan na lang si Maria sa gilid ng kalsada sa Dubai na yun nga, may bali yung kanyang spinal cord, tapos bali-bali din yung mga buto niya sa kanyang mga paa at braso. Luckily, hindi siya namatay, pero nagkaroon naman siya ng severe memory loss kung saan hindi niya maalala yung kanyang pamilya at mga kaibigan. And at this point, itong 20 years old na dalagang to ay sumailalim na sa numerous life-saving operations. Mahigit 3 buwan na siya sa ospital, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya makaupo ng maayos. Sa ngayon, kasama niya yung nanay niya sa ospital. At inaantay na lang nila na lumakas si Maria para makauwi na sila dun sa Ukraine. Alright. Ang nakakaloka pa dito, ay pinapalabas ng authorities ng Dubai na nahulog daw si Maria sa isang construction site, kaya siya nagkaroon ng injuries. Pero paano all of a sudden napunta siya or nagawi siya sa isang construction site after ng party? Kung ganun nga yung nangyari, di ba dapat natagpuan siya mismo dun sa construction site kung saan siya nahulog? Pero bakit nakita siya sa gilid ng daan sa Dubai na unconscious at severely injured? Paano siya nakarating dun sa kalsada? Take note take note na bali-bali yung paa ni Maria at saka yung kamay niya. So, paano siya nakarating sa kalsada? Aside from that, yung spine din niya bali. Imposible din makagapang siya, diba? Unless na lang talaga na may nagtapon sa kanya dun. Tsaka, bakit natagpuan yung ipin niya dun sa loob ng bag niya? Nung nalaglag siya dun sa construction site, nabali yung spine niya, yung paa niya, yung braso niya, ay nakuha pa niyang kolektahin isa-isa yung ipin niya at ilagay sa bag niya? It doesn't really make sense. Ewan ko saan nyo. Halatang may pinagtatakpan yung mga pulis na to
Actually, no, hindi rin naniniwala yung mga kaibigan at pamilya ng Maria na aksidente yung nangyari sa kanya. Her family believes something else happened. Something far more disturbing. And Dubai laws make it hard for the victims to speak out. Kaya hanggang nasa Dubai si Maria at nagpapagaling, definitely hindi ito magsasalita about it. Kaya naman, no, ay sana po ay maging aral ito sa lahat, lalo na sa ating mga kababaihan dyan, to be mindful sa pag-abot ng lifestyle na gusto nyo. Because not everything that glitters is gold, and not every party is worth attending, especially kung sa foreign country yan. Remember that your safety comes first. Hindi ito drama. This is real life. Kaya ilagay nyo din ha sa mga isip nyo na money is not worth losing your dignity. Kaya value and protect your peace, your safety, and your standards more than a flashy lifestyle. Praying for your complete recovery, Maria. And that's all for today, mga chopa. Thank you for watching.